kasama sa isang grupo, patungo kami ngayon sa isang lugar na kilala sa tawag na Biri Rock Formation, isang landmark na makikita sa isang probinsya ng Samar. Maganda ang lugar na ito at kilala sa social media, pero iyon ay ayon sa aking mga naririnig. Kung kaya ako mismo nagpasyang tumungo roon para makita ko sa sarili kong mga mata kung ano nga ba ang itsura ng mga batong ito, kung bakit nakikita ko sa mga pictures pagkagaganda. Malayo ang lugar at hindi kayang puntahan ng kotse o ano pa mang mga sasakyan maliban sa motorsiklo o tawaging habal-habal na may tigda 2 pasahero. Kung kaya dito ako sumakay. Narating namin ang Bukana patungo roon. May isang tulay na mahaba na lalakbayin na ginawa pa ng lokal na pamahalaan na dati ay wala. Dito na kami sa area ng papunta sa Rock Formation dito sa Biri. Ito yung area na kilala sa Rock Formation. Dito ay binibriefing kami ng aming tour guide kung anong dapat gawin sa aming pananghalian. Sila yung mga nagtutur sa mga pumupunta roon, mga bumibisita. Sila ang nagiging guide. Sila yung mga bihasaan na sa lugar. Bago tumungo ang grupo, nagpasya munang magkaroon ng picture taking. Nakisali na rin ako sa kanila para souvenir sa aming pagpasyal. Habang kami naglalakbay, nagkukwento sa amin ang aming tour guide. Mahabang tulay na ginawa ng lokal na pamahalaan ng Biri, yari sa simento, kung kaya magaan na maalwa ng pagpunta roon. Ang aming guide. Ano pangalan mo, bro? Balbino. Dito ay may nakita akong mga nagtitinda ng kung ano-ano lang mga souvenirs na mabibili ng bawat bibisita sa lugar. Mayroong mga damit, sombrero, mga pulsiras, hikaw, shields, mugs o kung ano-ano pa na maaaring may uwi ng bawat bibisita sa lugar. Magandang espasyo nila. Maaari silang kumita kung mayroong mga bibisita. Pero kung wala rin silang kita. Sa Bukana pa lang, parang nabighanin ako sa ganda ng lugar. Ito yung kilalang rock formation ng Biri Island na dinarayo ng mga turistang local or international. So makikita ninyo ngayon, yan ay hinubog pa ng million years ago ng kalikasan. Dito may nadatnan kagad akong pamilya na nakasilong sa isang bato na mistula kabuti. Pinipicturan nila ito dahil lumalabas daw ito na mistulang ulo ng isang dragon o buhaya. Kaya isa rin ako sa nagpa-picture. Pagdating ko sa Bukana, agad akong nabighani sa ganda ng mga bato. May mga guhit ito na ayon nga sa akin nakikita sa pictures ay yun nga talaga ang itsura. Mga guhit mula sa umpisa hanggang dulo na halos walang katapusan. May mga kanya-kanyang kulay na mistulang kinayod ng kung anong bagay lamang. Ang ibabaw nito ay kulay itim na mistulang mga aspalto na parang mga hugis ng alon na tila babagsak. Kung makikita mo sa siling, ang iba ay parang tumutulo. So, siguro noong mga sinaunang panahon, isa itong likido o maaaring galing sa isang lava. Makikita ang mga grano. Habang tinitingnan ko sa malayo, nakikita ko nakakaiba nga ang uri ng batong ito. Mistula itong dating likido na naging sulid. Dito makikita mo na parang mga arko o ginuhit lamang sa dingding ang mga disinyong ito. Patuloy lamang akong gumagalugad, namamangha ako at hindi ko may paliwanag kung ano nga ba ang aking mga nakikita. Ang bawat guhit ng batong ito ay nagsasabi ng kung gaano na ito katagal at napakaganda ng kanilang mga kulay. Dito ay makikita ang bawat grano ng bawat bato ay may kanya-kanyang kulay. Bawat grano may kulay at bawat grano may hugis. Mistulang sinturon na inilagay lamang sa biwang ng mga batong ito na mistulang bahaghari na idinikit lamang sa batong iyan. Para siyang nililok
na hindi maintindihan kung paano at bakit nagkaroon ng ganitong itsura. Humahanga talaga ako sa tuwing makikita ko ang ganitong mga itsura. Dito ay nagkaroon pa ng bitak. Makikita ninyo ay isang bitak na siguro sa malakas na lindol o erosion noong araw kung kaya nagkaganyan. Patuloy ko lamang tinitingnan ang bawat area, lalong lalo na sa eryang ito na mistulang bumubula o gustong bumagsak, mistulang mga alon na natuyo. Sino nga bang hindi magagayuma sa ganda ng lugar? Ito ay ginuhit pa ng panahon million years ago. Buhay pa yung mga dinosaur nung mga panahon yun. Nandito na ang bato na ito. Okay. Tingnan mo. Binabandalize pa. Dito may nakita kong bato na mistulang ipinukol kung kaya nag-iwan ito ng malaking bakas na tuklap doon sa lugar na ito na para siyang hinagisan ng malaking bato at naiwan pa ang bato dyan. Nagkaroon ng malaking butas, tumilapon mula sa labas. At dito nga makikita rin ang isang lugar na ito na mistulang kalsada na parang dinaanan ng kung anong bagay lamang at umakyat doon sa dingding, nag-iwan ng mga kulay o grano na mistulang bahaghari. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ganun. Habang tinitingnan ko ang lugar, nagtataka ko sa aking sarili kung paano nga ba at bakit ganito ang itsura ng mga batong ito. Pinamamahayan ng maraming ibon ang bawat pagitan. Napakaganda. Bawat magandang bato, grano ay kinukuhanan ko ng litrato para may pakita ko rin sa mga gustong tumingin kung ano nga bang itsura ng mga grano o bato na aking nakita. Wow, the best. Nasa ibabaw ko ngayon ng isang dingding o wall na mistulang stage, at sa aking likuran ay mistulang mga kinayod ng kung anong bagay lang. Pinalalagyan ko. Dito nagmistula ko nasa disyerto. Magaganda ang mga bato. Nakala mo nasa Arizona ka. Tingnan mo naman, ang gaganda ng mga rock formation dito. Tingnan mo mula sa baba yung ceiling niya. Oh, ganda ng ceiling. Habang tinitingnan ko ang kisaming ito, mayroon akong naaninag na mistulang ulo ng lawin o kung ano-ano lang mga itsura ang aking nakikita rito. Ang bahaging ito mistula rin namang arko ng isang malaking building. At ang bahaging ito naman ay mistula ring pinagpatong-patong na bagay. Ang bahaging ito ay isang malaking kuweba. Ayan. Hindi ko lang ito kayang mapasok sapagkat mayroong tubig. May malalim na malaking butas. Laking baton yan. Na hindi ko maipaliwanag kung saan iyan patutungo. Kung titingnan ang kanyang kisami, mistula itong dalawang mag-asawang bato na makikinis ang ibabaw na nagdidikit. At kung sa titingnan sa malayo, mabubuo ang isang itsura na talaga namang kaaya-aya sa paningin. Ito naman ay mistulang haligi na pag tiningnan mo sa kalayuan ay isang napakagandang karagatan ang makikita. Dito ay may naaninag ako na isang mukha na ginawa sa pamamagitan ng paglamas ng mga bato. Wow. Ang bahaging ito ay may malalaking mga tipak ng bato. Hindi ko rin maintindihan kung paano napunta iyan doon. Siguro
nalaglag mula sa ibabaw. Patuloy ko lamang ginagalugad ang paligid. Tinitingnan ko kung saan pa ako makakakita o baka mayroon pang nakatago doon na maaari ko ring makita. Mga magagandang tanawin. Yun naman yun, oh. Ang ganda, oh. Dito tayo. Patuloy lamang akong naglalakad. Tinitingnan ko kung ano-ano pa. Hinahanap kung ano-ano pa ang aking makikita. Saan kaya makakuha nito? Silong terito. Malakoy ba? Uy! May pugad dito pa rin sa sayaw, oh. Ayan, oh, ang pugad niya. Walang itlog. Kabila na tayo. Dito ay ibang bahagi naman ng bato ang aking nakikita. Bawat area na aking puntahan, may ibang uri ng bato. Kung ano ang aking napupuntahan na lugar, ganun ang itsura ng mga bato. May malinaw na tubig, sa ilalim ng mga bato, may kanya-kanyang itsura. Ito na mistulang tripe ng baka na hindi ko maintindihan kung bakit butas-butas siya. Maraming mga boulders kung saan-saan lang. Lahat ng boulders na makikita mo ay mayroong guhit o mayroong grano. Dito tayo. Ang isang ito, mistulang bloke ng asin. Napakaganda ng itsura. Patuloy lamang akong naggagalugad sa lugar para makatagpo pa kung ano-ano pa ang aking madidiscovery doon. Ang bawat hakbang ay tinitingnan ko, baka nga naman madulas ang bato, pero hindi naman. Sa aking paglalakad may nakita ko rito ng mga steps o mga hakbangan na parabang inilagay na doon bago pa dumating ang pupunta roon. May mga pinasadya na parabang inarrange na para hakbangan ng bawat pupunta roon. Napakaganda ng lugar. May stagnant water, may naiiwan ng mga isda. Napakalawak ng bahaging ito na mistulang disyerto. May mga pools na napakasarap paliguan. Halos hindi ako makapaniwala sa itsura o ganda ng lugar na aking nakikita. Nakala mo hindi ako nasa Pilipinas. Pero ang lahat ng ito ay nandirito lamang sa Pilipinas. Biri Rock Formation. Daming huli. May nakita ko isang tao pauwi na galing sa pamimingwit. Ano nga kuhan kasi isda? Ipinakita niya sa akin kung ano ang kanyang huli. Natag sa English na wrasse. Dalawang isda na kamag-anak ng wrasse Yung kuhan ba? o yung kamag-anak ng maming. Dito tayo ngayon sa ano? Dito, may balon dito. Balon dito. Makalinaw. Nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad dahil gusto ko pa maraming makita. Sipin mo yan, ang ganda. Wow! Ang batong inyong nakikita ay mistulang libro. Lahat ng kanyang mga grano mula sa kabilang side hanggang sa kabilang side ay patuloy at hindi napuputol. Mistula siyang papel na pinagpatong-patong na kinain ng anay. Ganun ang kinalabasan ng itsura.
Tingnan mo naman yan, mga hysteresis. Kung titinan mong mabuti na pa mayroong makinis, mayroon namang hindi. Sana i-imagine ko na pagtatanto ko dito sa mga bato na to, para silang yung lava million years ago. Kasi yung grano ng pagkakasalansan at pagkakaagos ng Tutuungang lava ang lugar na ito. Ang poke na ito ay yari mula sa isang lava. Isang tumpok ng lava na ibinuga ng isang malaking volcano. Ilang milyong taon na ang lumipas. Dahil makikita sa kanyang mga grano na mistula siyang kumukulong lava at natuyo patungo sa dagat. At dito naabutan ng kanyang pagkatuyo. At sa mahabang panahon, nauwi ito sa isang magandang uri ng bato. Ang kalaparang iyan ay maaaring mula sa ilalim, pinausbo ng Diyos para magisna ng sinuman. Ang katanungan lang dito kung saang bulkino ito nagmula. Dahil para sa akin, ang nakikita ko ay isang uri ng lava na napunta rito sa islang ito. Nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Sa ngayon ay pabalik na ako sa aking pinagmulan kung saan ako nanggaling. Gusto ko pa sana marating ng ibang lugar, kaso nga lang wala na akong oras para ubusin ito. Ito, may nakikita kong isang kanal na puno rin ng tubig. At habang sa aking paglalakad sa lugar na ito, nang tininan ko ang malayong bato, ay may napuna ako na isang ulo ng bayawak na mistulang ipininta dyan sa bato o inukit, na para bagang ginawa dyan ng pinasadya. Mistula siyang ulo ng isang bagay na sa akin nakikita, kung hindi bayawak ay dinosaur na naiguhit doon sa bato na iyan. Yun nga ba ay sinadya o sadyang nagkataon lamang? Bakit nandoon ang ukit na iyan? Na mistura bang inukit ng isang taong manglililok noong araw? Pupuntahan ninyo at hanapin ang lugar na iyan, ay inyo makikita ang mistulang ulo ng bayawak na iyan.